Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Especially sa mga DDS supporters ni Tatay Digong. Sana itong araw na to ay maging magandang araw para sa ating lahat. At ang layunin ko ay magpahayag ng katotohanan. At bilang isang author ng aklat na to, dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si Tatay Digong ay hero, is a spiritual warrior chosen by God. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, pag-abduct kay former President Rodrigo Roa Duterte, planado ni George Soros. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo para magpahayag ng katotohanan. At ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. At mababasa nyo to sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, which is nasasaad sa aklat na to. Itong aklat na to ay nabuo ko sa tulong ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. At nasasaad dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received by God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Makinig yung may tenga. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating katawan ay pansamantalalang tahanan ng ating kaluluwa habang tayo ay naglalakbay o nananatili dito sa mundo. Darating ang araw, babawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan at tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At dito sa ating mundong ginagalawan, ipinahayag ni Jesus na sa huling panahon kung anong magaganap. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng mga peste, ng mga kalamidad at ng taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap ng tao, hindi pa to ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos, at yun na ang katapusan. Well, narito na tayo sa huling panahon at gusto kong ibahagi sa inyo na yung mga propesiya ni Jesus ay nagaganap na sa mundong ginagalawan natin ngayon, sa mundong kasalukuyan. At ang labanan na dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito na yung last battle before the end of times. Labanang espiritual. Mabubuting espiritu laban sa mga masasamang espiritu. Ang mabubuting espiritu ay yung mga nasa panig ng banal na espiritu, ng Espiritu Santo. At yung mga masasamang espiritu ay yung mga nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Gusto kong ipakita sa inyo ang katotohanan kung bakit ko nasabi na ang pag-abduct kay Tatay Digong, yung kanilang ginawang pag-aresto ay abduction yon, pag-kidnap kay Tatay Digong, at yung soberanya sa ating bansa ay binaypass ng mga ICC leaders sa pamamagitan din ng Judas na to na si George Soros. Ngayong araw na to, more on George Soros ang i-reveal ko sa inyo kung sino siya. Honestly, ang Open Society Foundation, itinatag yan ni George Soros. At ginugol ko, tinanong ko, is Open Society Foundation is connected to ICC leaders?
Ang sagot na nag-appear, yes. Pakita ko sa inyo kung gusto nyo kayo mismo mag-search para mas makita nyo sa inyong mismong mga mata. I-search nyo, is Open Society Foundation is connected to ICC leaders. Ito yung lumabas. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sorry. I-wide up ko ng konti para mas makita nyo. Yan. Basahin nyo mismo, makikita nyo dito. Yes, the Open Society Foundation have a long-standing connection to the International Criminal Court, supporting its creation and ongoing work including dialogue with civil society groups. Makikita nyo. I-click yung lahat, mababasa nyo kung anong mga mission nila, anong nilalayo ng ICC group na to, yung mga members. At hinihikayat ko kayo na hanapin pa rin nyo. Kasi itong nire-rebuild ko, lahat ito ay katotohanan. Yang pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, si George Soros ang pinaka-mastermind niyan, pinaka-pinuno. Ipinahayag din ni Tatay Digong na si George Soros ang global manipulator pagdating sa currency. Siya yung currency manipulator. Honestly, gusto kong ibahagi din sa inyo na itong human rights ay connected din sa ICC. At connected din yan sa Open Society Foundation kasi si George Soros ang kanilang pinaka-main. Hanapin ko para ipakita ko din sa inyo. O gusto nyo, kayo na mismo ang mag-google, just search is Open Society Foundation is connected to human rights. Lalabas to. Eto. Ang sagot, yes pa rin. Pakita ko sa inyo, sorry, hindi ako magaling mag-vlog pero I'm doing all my best para lang makatulong kay Tatay Digong at sa mga kalahi ko dyan sa ating bansa. Yes, the Open Society Foundations founded by George Soros are deeply connected to human rights, and they are a major global funder of organizations working to promote democratic governance, justice, and human rights. See? Sino ang gumagawa ng katarantaduhan? Si George Soros, ang pinakademonyong tao. Well, ipinahayag ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. There is power once the Holy Spirit comes upon you. Ipinahayag na ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. So, ako, tinanggap ko ang Espiritu Santo sa puso ko sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus. Sinabi niya sa banal na kasulatan, faith comes by hearing and hearing the words of God, of the words of Jesus Christ. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salita ko hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. At gusto kong mismo kayo rin, magsaliksi kayo. Hanapin nyo yung is Open Society Foundations is connected to World Health. Leaders. The answer is yes again. Pakita ko sa inyo. Itong ginagawa ko is just to awaken your spirits to see the truth, who we really are. We are spiritual warriors of God. Yes, the Open Society Foundations, founded by George Soros, have a history of engaging with and supporting organizations and initiatives related to global health, including those led by World Health leaders.
with a focus on issues like pandemic preparedness and equitable access to healthcare. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ay ang siyang Diyos na makapangyarihan na hindi natin nakikita ng mata, ay ang siyang lumalang sa atin na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. At hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Espiritu Santo dahil siya yung lumalang sa atin. Wala tayong maitatago sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo ang niloloob ng bawat puso ng bawat tao. Ang Espiritu Santo ang siyang amang espiritual ng kaluluwa ni Jesus, na siya ring amang espiritual ng aking kaluluwa. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ang katawan ni Tatay Digong, templo rin ng Espiritu Santo. Ang katawan ng lahat ng tao dito sa mundo ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang lumalang sa atin, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ito yung ebanghelyo ng Diyos na gustong ipabatid ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Siya lang ang nag-iisang Espiritu at amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang katawan ni George Soros ay templo ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni George Soros ay ang Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money. You cannot serve ng dalawang Panginoon. Ang Espiritu Santo, na nanaan sa katawan ni Jesus, nanaan sa katawan ko, nanaan sa katawan ni Tatay Digong, nanaan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na amang espiritual ng ating kaluluwa. At yung kaluluwa na masasama, sila yung mga kampo ng kadiliman. Si George Soros ang promotor, mastermind, sa papakidnap kay Tatay Digong. Yung lahat ng ginagawa niya noon kay dating late President Ferdinand Marcos, uulitin yan kay Tatay Digong. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na noong 1986, nung nagkaroon ng kudita, yang si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ang nagbetray kay dating late President Ferdinand Marcos. Dahil itong si dating late President Ferdinand Marcos, hindi siya nagpapadikta sa mga Amerikano at maging sa mga Roman Catholic leaders, itong si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ang nanghikayat sa mga tao, sa mga pare at sa mga madre para pagkaisahan na pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Si Juan Ponce Enrile, honestly, at saka si Fidel Valdez Ramos ang in-expose ko dito sa aklat na to na dalawang beast sa ating bansa, na silang mga traidor na nagkipagkakutsabahan kina George Soros. Si George Soros ang nag-finance sa EDSA Revolution noong 1986 para patalsikin sa posisyon si dating late President Ferdinand Marcos. Yan yung katotohanan. At ipinalit niya si Cory Aquino. At si Cory Aquino, nung naging pangulo na siya, sinabi niya, I want Marcos to be out of the country. Kaya itong si dating late President Ferdinand Marcos ay napatalsik sa ating bansa dahil kagustuhan niya ni Cory Aquino. Kagustuhan din yan ni na George Soros. At yang si Ronald Reagan ang nagsabi na doon siya, si dating late President Ferdinand Marcos dapat mag-stay sa Hawaii. Ang katotohanan, hindi mo yan kayang balutin ng kasinungalingan. Sa hinaba-haba ng panahon, umulan, bumagyo, umaraw, ang katotohanan mananatiling totoo.
Siya yung pinaka-diamond. Yung mga taong sinungaling, mga putik ang mga yan. Kapag ang puso mo, ang naghari ang Espiritu Santo, kahit anong gawing paninira sa'yo ng mga tao, yung mga taong naninira sa'yo, malulusaw sila sa ulan at sikat ng araw. Mawawala ng lakas ang putik, kaya lalabas ang katotohanan. Ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus ay ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng katarungan, at Diyos ng hustisya, hindi ang ICC leaders. Sa mga ipinakita ko sa inyo ito, na katotohanan na ang ICC leaders, ang human rights leaders, ang World Health leaders, even yung ang EU leaders, yung European Union leaders, yung connected lahat yan sa Open Society Foundations. At yung Open Society Foundations, ang nagtatag niyan ay si George Soros. Ito, sinabi ni Miss Rita Gadi, kasi noon nanonood pa ako ng video niya, yung kanyang mga vlog sa YouTube, na sinabi niya na yung pagpapatalsik kay dating late President Ferdinand Marcos ay planado ng mga Amerikano. Well, honestly, kasabwat dyan si Ronald Reagan kasi siya yung presidente ng panahon na yon. Nung pinatalsik nila si dating late President Ferdinand Marcos sa ating bansa. Ang Holy Spirit ang nagsasalita. Ako, tagapagsalita lang ng Holy Spirit. Ang mission ko ay sumunod sa kagustuhan ng Holy Spirit, to fulfill the will of the Holy Spirit. To exalt His name is the only one holy God and Holy Father, who is the creator of heaven and earth. Is the one who will judge our spirit, our souls, not the ICC leaders. Ang ICC leaders, kung nagwo-work sila kay George Soros sa Open Society Foundations, they are doing dirty tricks at they are cheaters. Hindi nyo dapat paniwalaan tong mga leaders na to dahil connected lahat yan kay George Soros. They are the rulers of the darkness in this world. Na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. We are in the last days. This is the harvest time. Yung sinasabi ni Jesus na the parable of the weeds, yung mga weeds dito, yung mga taong masasama, ang ibig niyang sabihin, sila yung mga kampo ng kadiliman. Yan ay sina George Soros, ang human rights leaders, WHO leaders, ang ICC leaders, ang EU leaders. They are all connected to Open Society Foundation na si George Soros ang founder. So si George Soros ang siyang pinaka-global manipulator and dictator pagdating sa politika. At para sabihin ko sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo ang totoong kasaysayan ng ating bansa para mas maliwanagan kayo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, makinig yung may tenga. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo ang kinikilala kong aking Diyos na parati kong kasama, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na gumigising sa akin, ay siya rin nag-iisang Espiritu na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Kaya sinabi ni Tatay Digong, na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos. Dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na silang mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto yan ng mga Espanyol at kulto yan ng Satanismo. Na ang layo ng mga yan ay hikayatin ng mga tao na tumalikod sa Espiritu Santo at sumamba sa mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. At dahil sa relihiyong Romano-Katoliko, ang ating bansa na dating malaya at mapayapa na puno ng liwanag, ng kalayaan at ng kapayapaan ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Yung ating lupa na Maharlika
ay binura ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na sinunod doon sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Sinabi ni Dr. Jose Rizal noon na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Ang katotohanan ng ating bansa ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na sinasamba ko na parating kong kasama, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siya ring nagbigay sa akin ng otoridad para magbahagi sa inyo ng katotohanan na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, na naging sentrong pangkalakala na pandaigdigan noong unang panahon, at marami tayong mga karatig nasyon na pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At noong unang panahon, ang ating bansa ay walang relihiyon. Ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taga-Malaysia, ng mga taga-Persya na siyang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At lumipas ang mahabang panahon, noong year 1521, bago pa nabuo yung ICC leaders, o ICC na grupo, nauna pang dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa noong year 1521. At na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at namuhay ang ating bansa sa kadiliman. Ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Bawat katawan ng tao sa ating bansa, yung mga tao, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo magbubuklod sa ating lahat na magkaisa para kalabanin ang mga kampo ng kadiliman. Honestly, itong video na to will bring light and life and truth sa mga nasa panig ni Tatay Digong. Pero dun sa mga nasa panig ni na Bongbong Marcos, ni Juan Ponce Enrile, na siyang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to dahil naririto yung pangalan ng Juan Ponce Enrile, ni Cory Aquino, para patotoo, ipakita ko sa inyo na yung pangalan na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, maging yung pangalan ni Tatay Digong ay nasa sa aklat na to. At itong aklat na to kalat na sa iba't ibang panig din ng mundo. Narito, pangalan, Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos. Yan yung dalawang Judas na katulad ni Judas Iscariot na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, na nakipagkutsabahan dyan kina George Soros. Kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil si George Soros ang pinakademonyong matanda na pakialamero sa politika ng bawat nasyon. Siya yung nagpifinance para yung mga taong masasama na nasa gobyerno natin umayon sa kanya, para yung mga leaders sa ating bansa maging puppet ni George Soros. Pero dahil nga hindi si Tatay Digong puppet ni George Soros, hindi siya, si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi rin puppet ni George Soros, so itong si George Soros ang gumagawa ng paraan para durugin yung mga leader na hindi magiging kaisa niya. Si George Soros ang totoong mastermind na nagplano para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa ating bansa, ay siya ring iisang tao na gumagawa ngayon ng kawalang hiyaan kay Tatay Digong. Si George Soros lang. So yung mga attorney, sina BP Sara, hopefully, kung makikita nyo itong video ko, i-search nyo lahat to, yung mga binibigay ko sa inyong informasyon, dahil itong magpapatotoo para makalaya si Tatay Digong. At ang katotohanan, sinabi nga ni Jesus, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang tutulong kay Tatay Digong para makalaya siya at makabalik sa ating bansa. Walang power ang ICC leaders dahil bawat katawan nila ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng kanilang buhay. Yang mga ICC leaders, human rights leaders, WHO leaders, EU leaders are working together with George Soros. They are all connected to Open Society Foundation,
who is the founder, is George Soros. Honestly, si Maria Ressa, ang financier ng Rappler ay si George Soros din. Siya yung nag-finance sa Rappler. At ang katotohanan, dahil ipinasara ni dating late President Ferdinand Marcos ang ABS-CBN, pinasara din ni Tatay Digong ang ABS-CBN, kaya ang mga ABS-CBN media, ang mga yan ay mga bayaran, mga mukhang pera, mga putang na mga iyan, at mas pumapanig sila sa mga ICC leaders at sa mga foreigners na silang mga pakialamero sa ating bansa. Dahil ang mga yan ay natatapalan ng kanilang mata ng pera at ang kanilang bibig ay nagsisip pagdating sa pera. Bingi ang kanilang tenga para sa katotohanan dahil pera. Tinapalan na ng pera ang kanilang mata, tenga at bibig. Para maging pipi at bingi at bulag sila sa katotohanan. Ito yung katotohanan. Ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At walang sino mang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo, na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual. Honestly, yung si Maria Ressa, panoorin niyo yung sa YouTube. Nagpunta yan ng Vatican last month para magsalita, para siraan si Tatay Digong at sabihin si Tatay Digong ay masamang leader sa ating bansa. Honestly, si Maria Ressa ay tomboy. Ang putang inang iyan, na babaeng yan. Hindi yan totoong lalaki. Tomboy yan. Ang hayop na yan. Kung naniniwala kayo kay Jesus, kay Jesus, makinig ang may tenga. Kung naniniwala kayo kay Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, dapat alam nyo na dalawa lang kasarian ang nilikha ng Espiritu Santo. Lalaki at babae lang. Yang patungkol sa LGBTQ na sinusuportahan ninyo, ang Open Society Foundations ay connected din yan sa Angelus. Ni-research ko lahat yan. Ang layunin ko ay magpahayag ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, ipahayag sa inyo katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na makapangyarihan na siyang maghuhukom sa ating kaluluwa. Hindi ang ICC leaders. This is the truth. George Soros is the boogeyman who is behind of the abduction of Tatay Digong. Siya ang gumawa ng paraan para si Tatay Digong ay kuhanin sa ating bansa at dalhin sa The Hague sa Netherlands. Yung matandang yan, si George Soros, ang pinakademonyong tao dito sa mundo na pinayag sa akin ng Espiritu Santo. At hindi ako natatakot dyan sa mga ulupong na yan. Magsama-sama pa kayong mga demonyo. Kayong mga Roman Catholic leaders, ICC leaders, kasi alam ko ang katotohanan na ang Pope ay hindi banal. Hindi yan yung Holy Father. Ang Holy Father ay ang Holy Spirit lang na nananahan sa katawan nating mga tao. Na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na mag-repent na kayo. Magsisi na kayo. Magbalik loob kayo sa Espiritu Santo. Kilalanin yung Espiritu Santo sa puso nyo. Ng Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay nyo. At kapag gumawa kayo ng kasalanan sa Espiritu Santo, sigurado, sinasabi ko sa inyo, ang kaluluwa nyo ay mahihiwalay sa Espiritu Santo at mamamatay at mapupunta sa impyerno. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng ating buhay. Mag-repent na kayo. Si Tatay Digong gusto niyang ipasara ang, durugin ang simbahan ng Romano Katoliko dahil pakialamero nga sa politika. Sinabi ni Tatay Digong na ang God ng mga pari ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, ang sinasamba ng mga pari na spiritual father ay ang mga sarili nila. Mga bulaang propeta ang mga pari. Sa banal na kasulatan, may binasa ako. Dahil binasa ko ang Bible, Old Testament and New Testament. Hindi ko lang alam kung saan chapter naroon, pero may sinabi ang Panginoon na sa huling panahon, may kukuhanin siyang anak na babae dito sa mundo na prangka.
na siyang magpapatotoo patungkol sa kanya. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang aking kinikilala na amang spiritual ng aking kaluluwa. Hindi ang mga pare ng Romano Katoliko na mga bulaang propeta at mga kampon ng kadiliman. Sorry. Nasa panig ng demonyong si George Soros na siyang global manipulator at dictator pagdating sa politika. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong. Si George Soros ang currency manipulator. Kung matatandaan nyo na itong lahat ng Europe, ang Italy, Spain, German, ni Greece, nag-join sila sa European Union, maging itong bansa na to. Ang London, ang England nakipag-join sa sa European Union. Pero kung matatandaan nyo, nagkaroon ng recession ng mga bawat nasyon. Nahit ang Greece, bagsak ang ekonomiya nila, talagang wasak na wasak sila. Ang pinakapinuno din diyan sa si Donald Tusk diyan sa ng European Union, yung pinaka-presidente na yan, connected yan kay George Soros dahil connected sila sa Open Society Foundation ni George Soros. Yan yung katotohanan. Tatay Digong, do not fear. Always remember, your body is the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit in you is more powerful than the ICC leaders, than the Roman Catholic leaders, than the human rights leaders, and also to the EU leaders. Your body is a temple of the Holy Spirit, and be still and know that the Holy Spirit that is always with you is the Almighty Father, that who will protect you. Yun ang sinasabi ni Jesus na tayo, yung ating mga dalang buhay natin, pansamantala lang dito, katulad ni Jesus, sinabi niya na aalis siya para mag-prepare siya, ng uupuan ng mga tao na magiging kaisa niya sa langit. Si Jesus ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo, na sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ang bawat tao na magsisit, magbaliklog sa Espiritu Santo. Ang naging mission ni Tatay Digong tungkol doon sa war on drugs ay ilayo ang mga tao sa kasamaan. Dahil ang droga wala yung idudulot na kabutihan. Maraming mga tao ang nagiging zombie gawa ng droga. Ayang si Bongbong Marcos, kailangan nyo na yung dumugin at durugin sa Malacanang dahil hindi iyan mabuting pangulo. Nasa panig yan ng demonyong si Satanas, na nasa panig din na George Soros, ni na Juan Ponce Enrile, na silang mga kampo ng kadiliman. This is the end of time. Ang mga nasa panig ni George Soros ay ang mga kampo ng kadiliman, yung mga leaders dito sa mundo. At ang Holy Spirit na nasa atin, katawan na yung Diyos na makapangyarihan. Itong sina George Soros, yung ICC leaders, human rights leaders, EU leaders, maging ang WHO leaders, hindi sila yung mga Diyos. Hindi sila yung maghuhukom sa atin. Ang Holy Spirit lang ang maghuhukom sa atin. Ako, tinawag ng Espiritu Santo para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng katotohanan at ng ibanghelyo sa buong mundo. Para ipakilala na ang Espiritu Santo lang na nanaan sa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang spiritual na Diyos, Ama na nagsugo kay Jesus. This is the end of time. Yung mga masasamang damo, sina George Soros, yun yung sinabi ni Jesus na bibigkisin at susunugin dahil sila yung mga masasamang damo. Ang human rights leaders, lahat kayo, connected kayo kay George Soros. Leila de Lima, putang ina ninyo. Trillanes, putang ina ninyong lahat. Tatandaan yung mga demonyo kayo na templo ng Espiritu Santo ng inyong katawan.
Risa Hontiveros, putang ina mo, hihilahin ka talaga ni Tatay Digong sa impyerno. Dahil sa impyernong bagsak ng kauluan yung mga demonyo. Tang ina ninyo, kayong naghahari-harian sa gobyerno, mga puppet kayo ni George Soros. Pero hindi si George Soros ang nakahihigit, hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni George Soros, pag-aari din yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. At bilang na ang araw ng mga demonyo, they will not inherit the land. They will all be burnt. They will be tied in bunches and they will be burnt because they are the weeds in this world. Sana may nakita kayo at naliwanagan kayo sa video na pinahayag ko ngayon. Ang totoong kalaban natin ay si George Soros. Ang totoong kalaban ni Tatay Digong ay si George Soros. Itong si Miss Rita Gadi, sinabi niya noon na ang mga assets ni dating late President Ferdinand Marcos ay pinris ng mga kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos. Itong mga assets ni Tatay Digong, nakita ko sa Facebook, na ang ICC leaders, ipipris din daw nila ang mga assets ni Tatay Digong. But they cannot do that. The people worldwide are watching. And the Holy Spirit is watching as well. The Holy Spirit that is in me is the one who's telling the truth. To reveal the truth that George Soros is the real enemy of Tatay Digong. And Bongbong Marcos, the human rights in our country are connected to George Soros, who is the boogeyman, the evil man that he needs and that needs to be destroyed. Kailangan ng durugin yung matanda na yan. At dahil hudas naman yung matandang yan at marami siyang pera, dahil pera ang sinamba niya, hindi mo dapat na yan pinapakain ng mga biyaya ng Holy Spirit, yung mga pagkain na nalinang sa lupa. Kailangan ang ipakain nyo kay George Soros ay yung mga coins, yung mga barya. Dahil marami siyang mga tao na winalanghiya dito sa mundo. Para mamatay ang hayop na matanda na yan. Pakainin nyo siya ng barya. Hindi ng pagkain normal. Dahil hindi siya nagpupuri sa Espiritu Santo. Ang Diyos niya ang demonyong si Satanas. This is the end of time. This is the time of harvest. The Holy Spirit is the God of justice, not the ICC leaders. Thank you for watching. Until next time. Bye. And please don't forget, para mas lalong lumaganap ang katotohanan at makita nyo at makalaya tayo sa kadiliman ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa, please help me to share this video to spread the gospel of God and to spread the truth so that our nation will be free from the power of darkness of these evil rulers in this world. Thank you so much. Bye. Until next time.